Kamusta pong muli mga katambay? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, komentuhan po natin itong nakarang araw po, yung lumabas po na survey po ng ating limang pinakamataas na pinuno ng ating bansa mga katambay. Halos bumulusok po ang kanilang pagbagsak ng kanilang approval at trust rating po mga katambay. Dahil po sa nakikita po na napakaagang pamumulitika po ang ginagawa po ng administrasyon. Tanging si BP Sara lang po ang halos kakarampot ang nabawas po sa kanyang approval at trust rating po mga katambay. Kahit po siya talagang napakaagang pinupolitika, yung maagang namumulitika ang talagang bumulusok ng napakababa mga katambay at mahirap na makaahon pag hindi nila binago ang kanilang maagang pamumulitika. Ito po, pakinggan po natin ang isang analyst po, ang political analyst sa balita. At komentuhan po natin mga katambay. Pakinggan po natin. Ipinaliwanag ng isang political strategist ang nakikita nitong dahilan sa pagbaba ng trust at approval rating ng top official ng bansa, lalo na sina Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Narito ang balita ni Carlo de la Peña. Maagang pamumulitika. Ito ang nakikitang dahilan ng political strategist na si Malutikia sa pagbaba ng approval at trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos, Speaker Martin Romualdez at ng ilan pang top official ng pamahalaan sa unang quarter ng taon batay sa pahayag survey ng Publicus Asia Incorporated. Ilan anya sa nakahatak pababa ng kanilang ratings ay ang nagkabukingan sa budget, nagkabukingan sa People's Initiative, nagkaroon ng pagtitira sa Senate at sa House, tapos ang tao nagulat na lamang ano bang nangyayari. So sa tingin ko, yung pahayag ng first quarter, clearly sinasabi ng tao, tigilan nyo yan, hindi kami nag-a-approve dyan sa ginagawa nyo at nawawala ang tiwala ng tao sa inyo. Inihalintulad naman ni Tikia sa Kumunoy ang pagbulusok ng rating ni PBBM. Kung i-compare mo yan sa nakuha nung eleksyon, right after elections, talagang medyo Kumunoy ang tinitindigan ng ating Pangulo. Yung Kumunoy in the sense na para siyang parang lumulubog ka. Kailangan ng salbabida para maiangat mo muli. Batay sa survey, lumalabas na maging sa baluarte ng Pangulo ay bumaba rin ang approval at trust rating nito. Pangunahin namang nakaaapekto sa performance ng Pangulo at iba pang mga opisyal ay ang kanilang trabaho. Makikita mo kay BBM, 92% job-related at yung non-job related ay 8% lamang. Meaning, ang taong bayan hindi natutuwa sa kanyang job performance. Samantala, malaking bagay naman sa pananatiling most trusted government official ni Vice President Sara Duterte ang suporta ng Mindanao sa kabila ng kaliwat ka ng mga propaganda laban sa kanya. Oo, nagbabaan siya sa lahat ng geographical areas, pero sa Mindanao, katulad na rin ng tatay niya, she remains buoyant. Nasa 75% ang suporta sa kanya. So, makikita mo yung base ni VP Inday, hindi nagme-melt, nag-hold yun at actually kaya she remains buoyant. Pagdating naman kay House Speaker Martin Romualdez, ipinaliwanag ni Tikia kung bakit kulelat pa rin ang approval at trust rating nito. Si Speaker nasa political mode. 24/7, kung pwede ng 24/8, magta 24/8. It's all political for him. Sipag. So whether ginagawa yung pagtulong, nakikita ng tao na yung pagtulong, tatanggapin namin yan, pero politika yan. Yung biro mo ba namang gawin mo ang press conference halos everyday sa House of Representatives? Ngayon lang yan nangyari sa buong kasaysayan ng House of Representatives. Sa naturang survey, nakakuha lang si Romualdez ng 25% approval at 18% trust rating. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Yan po mga katambay. Nakita po natin. Kahit po sinasabi nila di umano na nahawakan din nila yung ibang survey, pero hirap din po ang survey kung paano po sila di umano iangat po ang kanilang popularidad sa tao, lalo po yung mga may pangarap po at ambisyon na
maging presidente ng Pilipinas, di ba, mga katambay? Nakita nyo po, kahit anong bakbak, kung anong banat po, propaganda ang ginagawa po ng tumitira at nagpaplano po para pabagsakin ng Vice President. Napakaaga po talagang pamumulitika ang ginawa po, mga katambay. Kahit po ibalik tanaw natin, di ba? Mismo sa baluarte po na administrasyon nagsimula ang napakaagang pamumulitika, di ba? Hindi naman po ito ligid sa atin lahat. Saan po nag-umpisa? Sa confidential fund na bigay po sa opisina po ng presidente, di ba? Ang nagbigay po ang Pangulo sa kanyang opisina, ibinigay po sa kanyang bise, at nung ibinigay po ay napaka-late na po, di ba? Late na po nung i-release po ang pondo ng confidential fund ni Vice President. Almost December na po. Alam naman natin ang budget ay hindi na i-extend po hanggang December, end of the day of the month, di ba? Ano po gagawin ng isang busy natin pagka binigyan ka ng budget, di ba? I-spread na po lahat yun sa pangangailangan po dahil ang laki po ng nahawakan ng Vice Presidente dahil hindi lang naman siya Vice President, di ba? DepEd at yung kanyang pagiging Vice President napakarami pong sangay ng nilagay niya po halos sa buong Pilipinas po ang kanyang Office of the Vice President, di ba? Ilan po ang opisina ng Vice President ngayon sa ating bansa? Sa buong bansa halos. Mahigit 10 na po ang nagbibigay po ng tulong sa ating kababayan, sa atin po, di ba? Kaya po nakapagtataka po, ibang-iba po, nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, magmula na umupo siya hanggang matapos, pinakamataas po, hindi never bumaba. Hindi bumubulusok po ng 40% ang kanyang trust rating at ang kanyang approval, never nagiging 33%. Di ba? Mula pag-upo ni dating Pangulong Duterte hanggang matapos ang kanyang termino. Pero ito po, sa dami po ng ginagawa po ng administrasyon kesyo pagtugon di umano at napakaraming ginagawa di umanong pagtugon sa ating bansa, lalo sa kahirapan. Kahit nahandyan na ang sinasabing kadiwa at nahandyan na rin ang ginagawa ng speaker na pamimigay na ayuda, di ba? Pero hindi pa rin sasapat ang ginagawa nilang pagtugon sa ating bansa. Bagsak pa rin ang approval at trust rating po ng Pangulo at lalo na ang nagbibigay po ng napakadalas na ayuda sa ating bansa, ang ating speaker. At sinasabi nga yung mga ginagawa, history po history din po sa Kamara. Yung mga press con, halos araw-araw nangyayari po sa Kamara. At history na rin po na Kamara. Di ba? Nagkaroon na rin po ng talk show ang Kamara, di ba? Dahil nung mga nakaraan, binlag po natin na meron ng sariling talk show ang Kamara natin. Na history, first time po nangyari sa ating bansa. Kaya lahat po halos history po Halos lahat po ngayon sa ating bansa, sa naging bagong Pilipinas po, sa tingin ni Kamanong, history po. Napakarami pong natuklasan po na history sa bagong Pilipinas. Unang-una, natuklasan agad po yung tinatawag na extraordinary na napakatagal ng korupsyon. Naging legal na nga raw, sabi ni Sasot Rogandos. Kaya nga nagka-problema ang SMNI dahil dyan halos lumabas ang issue na yan sa SMNI. Kaya nagka-problema po ang kanilang istasyon sa Kamara at sa Senado, mga katambay. Yung hindi maipaliwanag, nakilalaki nilang budget, travel fund, extraordinary, di ba? Saka yung kilalaki nilang mga confidential fund. At ano pa, yung PI na natuklasan dyan. Kaya babagsak po talaga ang rating na speaker. Yung PI, yung Chacha na hindi maipaliwanag, ang lalaki. Pati yung TV ads na milyon-milyon o daan-milyon di umano ang binabayad po para lang mahingkayat ng mga tao na tama ang gagawin nila. Pero kailangan mo nilang magwaldas ng pera, di umano. Unahin po natin ang trust rating ng speaker. Last year po, sad na po last year ang trust rating at approval po ng speaker. 36 po ang kanyang approval last year. Ito pong 2023, birin mo, itong pagpasok ng first quarter ng 2024, yung 36 niya, bumagsak pa, naging 25%. 9% agad, first quarter pa lang yan, mga katambay. At yung kanyang trust rating na 25, bumagsak din po, naging 18%. Di ba? Ilan po? Halos 7% po
ang biglang sadsad. Mababa na, bumaba pa. Di ba? Ganun po. Ano pong sa tingin po ba ni Speaker, maganda po ba yung ginagawa niya na pagtugon bilang isang Speaker of the House, yung ginagawa niyang pagtugon sa ating kababayan na puro pamimigay na ayuda? Dapat po kung yun po ay nagugustuhan po ng taong bayan, sisirit pataas po yan. Pero hindi po yun ang nagugustuhan ng taong bayan, yung ginagawa ng Speaker. Ito po, ang ating Vice President po, ito po kabila po ang pagbanat po rito. Pinagtutulungan na po ito. Pati po ng Akbayan, Makabayan Black, mga media di umano, at ng mga nasa pamahalaan di umano. Talaga hindi po tinitigilan po ito na bakbakan ng bakbakan. Lalo ngayon, ikinakabit po itong taon na ito sa ating Vice President, yung West Philippine Sea at South China Sea na hindi nagsasalita. Sinabi na nga na hindi siya presidente. At wala siyang karapatang panghimasukan ang desisyon ng Commander-in-Chief lalo sa foreign policy. Isa lang ang chief architect ng foreign policy. Yun ang sinasabi ni BP at nung kanyang kapatid na congressman na si Paulo. Isa lang ang foreign. Ang foreign architect, ang Pangulo. Bakit ka magsasawsaw yan? Kung hindi ka rin susundin ng Pangulo dyan dahil siya ang Commander-in-Chief, di ba? Pero ang naninira sa kanya, never paniwalaan yan dahil may agenda political. Ito po, si BP Sara, ang liit na porsyento lang nabawas, mga katambay. Kahit siya, banatan mo ng banatan. Yung approval niya last year, 59%. Pero bumaba lang ng 6%. Bili mo, naging 53 ditong first quarter. At itong kanyang trust rating naman, na dating 53, bumaba rin ng maliit na porsyento, naging 46, mga katambay. Di ba? Ilan lang po yun? 7% lang din po. Halos ganun lang kaliit. Hindi po katulad ng mga talagang gumagawa ng kabutihan di umano sa ating bansa na pamimigay ng pamimigay. Ilang percent na nababawas? Mahigit 10. Samantalang sila pa may hawak ng pondo ng bayan. Pero yung trust rating nila hindi umaangat. Di ba? Sila may control ng pera. Di ba? At yung Pangulo natin, ito po ang Pangulo. Yung sa kabila po ng ginagawa ng Pangulo na pagtugon sa ating pamahalaan, ang akala ng ating Pangulo sapat na at nagugustuhan ng ating taong bayan ang ginagawa niya, lalo yung kanyang pagtatravel at yung kanyang pagpupusige na halos dalin tayo ngayon sa giyera, di umano. Pero mismo yung ating niya, ano sabi? Dialogo ang kailangan dyan, hindi giyera. Dahil mismo yung ating niya, binuking yung ating unforced in Philippines, yung ating AFP, yung ating secretary dyan, di ba? Na halos napakarami po nawawaldas ng pera, di ba? Yung National Defense natin, secretary, nasan po napupunta secretary yung pera po na napakalaki pong daan-daang bilyon. Pero wala tayong armas po, sabi ni Senadora Amy Marcos. Yun po ba, alam ng presidente na wala po tayong armas na nabibili ngayon. Itong panahon na ito, hindi katulad nung panahon daw, sabi ni Senadora Amy Marcos, nung panahon ni Pangulong Duterte, maliit lang ang budget pero nakakabili ng mga armas ang ating kasundaluhan. Ano na po kaya nangyayari, Mr. Secretary, Secretary Gibo? Nagtatanong po si Senadora Amy Marcos. Ito po, sa kabila po noon, na napakarami pong ginagawa daw ng ating Pangulo pagtugon sa ating pamahalaan, lalo yung sinasabing maghihingkayat ng isang damukal na mamumuhunan sa ating bansa at isang damukal na trabaho na ibibigay sa ating mga kababayan. Pero sa kabila no, di ba? Pinakamataas sa history din po ng Pilipinas yung pagtaas ng inflation na walang trabaho. Ilang taon na, magdadalawang taon na. Napakataas. Mga kababayan natin walang trabaho. Tapos history din po ng pagtaas po ng mga bilihin, lalo ang bigas sa panahon po ngayon ng administrasyon po ng bagong Pilipinas, mga katambay. Nagtatanong lang po si Kamanong, kailan po kaya tututukan? Kasi magdadalawang taon eh. Ito po, ang trust rating po ng Pangulo. Ang trust rating niya po nung last December, ngayon po first quarter, 48%. Ngayon po, nitong first quarter po, yung dating 48, naging 33% na lang po, mga katambay. Ilan po ang binawas? Di ba? Ilan po, mga katambay? 12.
Di ba? Halos ilan po? Yung 15, mahigit 10 mga katambay ang binawas. Di ba? 15, halos sa 15% mga katambay. Biruin mo yun, 15% ang binulusok pababa mga katambay. Tapos yung kanyang approval naman na dating 58, last year 2023, last quarter, ngayong first quarter 48% na lang mga katambay. 14% po ang binagsak. Ganun po kataas ang binagsak, laging bumababa ang approval at trust rating po ng Pangulo, pababa. Habang tumatagal po, pababa. Hindi po katulad ng Pangulong Duterte. Habang tumatagal, pataas! Pataas. Tapos sasabihin ng, sinasabi ng mga kritiko ng mga Duterte, napakasama ng Pangulo. Yung dating Pangulo, napakasama. Yung gentleman agreement, napakasama. Binigay ang teritoryo. Kung iimbestigahan mo rin yung gentleman agreement, dapat lahat imbestigahan. Silipin lahat kung bakit nagkaganyan ang karagatan natin, di ba? Silipin, magmula kay Pinoy hanggang kay Pangulong Duterte. Dapat silipin. At isa pa ang nakikita ni Kamano kung bakit bumagsak at bumulusok pababa ang trust rating at approval rating ng Pangulong Marcos. Kasi yung pagtugon niya, yung inaasahan ng mga Pilipino sa kanya, hindi nagagawa. Halos 2 taon na. Yung mga pangako niya, nung nangangampanya siya, nagagawin niya, halos gusto niyang higitan pa ang ginawa ni Pangulong Duterte sa panahon niya. Dahil halos wala na tayong pandemic ngayon. Di ba? Dapat po nga makapag-performance ka na maganda ngayon. Di ba? Dahil wala tayong mga kalabidad, yung katulad ng pandemic na wala na. Halos kontrolado mo na lahat, nagpa-function na lahat ng gobyerno. Di ba? Pero sa kabila nun, bumabagsak ang ekonomiya natin. Handyan ang kahirapan. Meron naman tayong kakayahan, meron tayong pera, may pondo tayong ginagamit taon-taon, pero hindi natutugunan. Kaya mismo, lumalabas, kahit sabihin mo na itong survey, karamihan di umano pumapabor sa administrasyon, pero kahit na gawin nila, sa dami siguro ng tao na hindi na nagugustuhan ang performance ng administrasyon, kalaki, napakalaki. First quarter pa lang yan, mga katambay. Meron pa second, third, fourth, mga katambay. Paano kaya makakabawi? Paano kaya gagawin? Kahit anong gawin nila na paninira at kahit dali nila sa West Philippine Sea ang issue, bumubulusok pa rin pababa ang trust rating at approval rating ng gobyerno, ng pamahalaan ngayon, mga katambay. Kasi hindi natanggap ng karamihang Pilipino yung ginagawa po ng ating gobyerno na halos parang araw-araw na lang na ginawa ng Panginoon natin. Na ito na lang ang tututukan mo lagi. Yan na lang ba ang problema ng bansa? Wala nang ibang problema ang bansa maliban sa West Philippine Sea, mga katambay. Samantalang yung West Philippine Sea, worse na po yan sa panahon ni dating Pangulong Aquino. Doon na po nag-umpisa na pinaka-worse. Di ba? Nagawan lang ng paraan ng dating Pangulong Duterte na maging kalmado ang lahat, di ba? Pero sa kabila noon, hindi pa rin nila kayang i-brainwash ang mga Pilipino. Hindi na po kasi bulag ang mga Pilipino. Nakikita na po kasi ngayon ng Pilipino ang performance. Hinahanap po ngayon sa isang administrasyon, performance na po. Performance, hindi na po nakikinig ang mga Pilipino sa mga sinasabing media, GCash vlogger, mga Isimada vlogger, Makabayan Black di umano, Akbayan, at marami pang iba. Hindi na po diyan nakikinig. Hindi na po nakikinig ang mga Pilipino ngayon. Ang mga Pilipino ngayon gising na. Ang ginagamit na po ng Pilipino ngayon, mata. Mata na po ang ginagamit ng mga Pilipino. Hindi na po taenga, mga katambay. Di ba? Kahit si Kamanong, ang ginagamit po ni Kamanong, mata na. Tinitingnan yung ginagawa, yung performance. Di ba? Tinitingnan ni Kamanong, araw-araw, magkano na ba bigas? Nakikita ni Kamanong yun. Hindi ako nakikinig sa mga Isimada, GCash vlogger, at sa mga media na hindi naman nila tinatapik po yun. Yung problema, ang lagi lang nila tinatapik, si Sara, si Pangulong Duterte, sinama na si Kibuloy, at West Philippine Sea, mga tamay. Kayo po, ano po ang masasabi nyo sa first quarter
na pagbulusok ng sobra ng administrasyon natin ngayon ang sinasabing ang bagong Pilipinas, mga katambay. Kayo po, may karapatan po tayong magkomento at magsuri sa ating gobyerno dahil pare-pares po tayo may mga mata, mga katambay. Muli po, si Katambay Manong, nag-iiwan po. Ingatan po tayo nawa ng ating nasa taas. At syempre, lagi nag-iwan, may pag-asa pa po tayong makabangon at makabawing muli, mga katambay. Paalam. Bye-bye.